matuwa kayo, pumayapa kayo, sapagkat ito ang katotohanan ipinapahayag ng Diyos sa kanyang pagkakatawang tao. Ang hirap yata na nakikipagmahalan tayo sa isa't isa, subalit maiiwan lamang sa salita ang ating pag-ibig. Napakahirap yata ng ugnayan na puro mensahe lang, puro salita lang. Kaya nga minsan, sabi nila, LDR will never work. Mga nanay, alam niyo ba yung LDR? Paki-explain, mga katabi. No? Long distance relationship. You know why? Because long distance relationship will only be based on words. Puro salita lang yan. Siguro mag-video call, nakikita, pero salita pa rin. It will be very difficult for a long-distance relationship to work, although it's not impossible, sapagkat ang katotohanan, ang pag-ibig ay hindi lamang salita. Ang pag-aaruga ay hindi lamang salita. Ang pagmamalasakit ay hindi lamang salita. Lalong-lalo na ang pagpapatawad at biyaya ay hindi rin salita. Ito ang mensahe ni Kristo ngayong araw ng Kapaskuhan at sa tuwinang pinagdiriwang natin ito. Kaya nga, ang saya natin sapagkat totoong ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at maaasahan natin ito. Mapaninindigan natin at makakapitan natin sapagkat lahat ng sinabi niya, tinupad niya kay Jesus. At sa pamamagitan ni Jesus, natanggap natin ang lahat ng biyaya mula sa Kanya. Marahil ang hamon na lamang para sa atin ay bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, ay huwag tayong maging mga tao ng salita lamang. Mga taong mahusay sa pananalita pero mabagal sa paggawa. Mga taong naiiwan sa salita ang pag-ibig at mga taong naiiwan sa salita ang malasakit. Sa halip, sa liwanag ng ginawa ng ating Panginoon, sa liwanag ng ating ipinagdiriwang ngayon na pagkakatawang tao ni Jesus, nawa ay patuloy tayong mapaalalahanan na ang ating pananampalataya, ang ating pagmamahal, at maging ang ating pagmamalasakit sa isa't isa ay nakikita rin sa gawa. Pero hindi lamang sa isa't isa, maging ang ating pagmamahal sa Diyos ay kinakailangan ipakita natin sa pamamagitan ng isang buhay na kabanalan at buhay na katapatan sa Diyos. Masayang-masaya tayong lahat sa pagdiriwang natin ng kaarawan ni Jesus. At ngayong naunawaan natin ang pinakapuso at diwa nito, nawa ay matugunan natin ang hamon na ito ng ating buhay, hindi maiwan sa salita. Sa halip, lahat sa ating buhay ay makita sa gawa. Kaya nga, ang Pasko ay punong-puno ng mga panlabas na mga pagdiriwang, pagkain, inumin, damit, regalo, lahat ng yan ay nagpapatunay ng ano, hindi pwedeng salita lang. Hindi pwedeng maiiwan sa salita. Minamahal ko mga kapatid, sa patuloy nating masayang pagdiriwang sa kaarawan ng ating Panginoong Jesus, ito ang ating pilitin at sikaping maisabuhay na matularan ang kababaang loob ng ating Panginoon na siyang susi ng kanyang pagkakatawang tao, na ang pagta-translate ng salita sa buhay at gawa ay kinakailangan ng matinding kababaang loob mula sa ating puso. Ito ang ating ipagdasal nang sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, hindi lamang tayo maging masaya, kundi maging kasangkapan tayo ng kasayahan at kagalakan ng iba.
upang ipahayag ang ating pananampalataya sa pagkakatawang tao ni Jesus. Sa bahagi ng nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo, at ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Mamaya sa ating pagpapahayag ng pananampalataya, saglit tayong luluhod sa bahagi iyon bilang pagpapakita ng ating paggalang sa banal na misteryo ng pagkakatawang tao. Ipahayag natin lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Tumayo pa ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga ibaho, na may 3 araw na buhay muli, umakyat sa langit, nanunulok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at buhukom sa mga nabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Naghagalak ang ating mga puso ngayong araw ng Pasko habang ginugunita natin ang kapanganakan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Buong pananalig natin ipabatid sa Diyos Ama na nagbigay sa atin ng kanyang buntong anak ang ating mga kahilingan at ating itugon, Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Para sa simbahang tahanan ng mananampalataya, naway magtapos siya ng kapayapaan at lumagong sagana ang kabanalan sa lahat ng kanyang mga kasama. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Para sa Santo Papa, ating Obispo, mga pari sa ating parokya, at sa lahat ng mga tumutulong sa kanila. Naway magdulot ang araw na ito ng kaligayahan sa kanilang mga puso at ang kinakailangan lakas sa paglilingkod sa Diyos. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Para sa mga namumuno ng bayan at lahat ng may hawak ng kapalaran ng napakaraming tao, naway patubayan silang lagi ng kapayapaan, pagkakapatiran at pakipagkasundo dulot ng Pasko sa kanilang mga pagpapasya. Panalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Para sa mga may sakit, matatanda, walang trabaho o tahanan, at lahat ng tila napapabayaan na ng lipunan. Naway manas sa kanila ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng pagkakaisa at kabukasang palad ng lahat ng mananampalataya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Para sa ating mga mag-anak, lalo na ang mga may mahigpit ngayong pinagdaraanan. Naway makatulong ang diwa ng Pasko upang matuklasan nilang muli ang ugat ng kanilang pag-ibig at tulutan silang makaraos sa lahat nilang kahirapan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Para sa lahat ng may malubha at permanenteng kapagsanan, naway gawing sentro sila ng atensyon at kalinga